Eto na mga kabasketball, ang ganda ng mga pag-uusapan natin. Triple tower ng ating Gilas Pilipinas, sabay-sabay nang maglalaro sa Japan B-League. Pag-usapan natin kung ano-ano ba yung magandang bagay na maidudulot nito sa future ng ating Gilas Pilipinas. At Gilas Pilipinas big man dinaig pa ang mga former NBA players sa Japan B-League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball ay halos sabay-sabay pumutok yung mga balita patungkol nga dito sa triple tower ng ating Gilas Pilipinas. Triple tower kasi hindi kasama etong si Junmar Fajardo na nasa PBA, no? Kasi mga kabasketball, unang balita, no, na malaki ay pumirma na nga etong pinakabagong big man ng ating Gilas Pilipinas na si Quintin Melioria Brown sa isa sa pinakamalakas na koponan ngayon sa Japan B-League na Chiba Jets. Matindi yan mga kabasketball, dahil alam naman natin yung mga naglalaro dyan sila si dating mga NBA player, no? Sila Xavier Cooks dati, kaya talagang matitikas. At yung mga players din ng national team ng Japan nandiyan sa koponan na yan. At ang ikalawa mga kabasketball ay ito na nga pagbubulgar na itong ating pambatong si Kai Sotto na nakabalik na nga siya. Magbabalik na siya sa paglalaro. Pinost niya yan sa kanyang mga social media accounts. Maging ang Koshigaya Alpas, yung kupunan niya sa Japan B-League, ay ibinalita na rin na inalis na nila sa injury list etong ating pambatong si Kai Sotto. Kaya talagang marami sa mga Pinoy basketball fans ang nakaabang dito nga sa magiging performance ng ating pambatong si Kai Sotto. At syempre, nakatutok tayo dyan mga kabasketball. Magbibigay ako ng update bago pa magsimula yung laro na yan. At ang ikatlo mga kabasketball na big man pa rin ng ating Gilas Pilipinas, pambato natin sa Gilas, etong si AG Edu na ibinalita ng Japan B-League na kasalukuyan pa lang nangunguna ngayon sa buong Japan B-League diyan nga sa most blocks per game category, kung saan tinalo pa niya yung mga dating NBA players mga kabasketball gaya nila Aaron Henry, David Nuaba at Jack Cooley. So magandang development yan para sa mga main players ng ating Gilas Pilipinas, sa mga big man, dahil alam naman natin, no, na mas mataas yung kompetisyon ng basketball diyan nga sa Japan B-League, especially ngayong taon papasok na kasi itong B-League Premier, kung saan papayagan na ng Japan B-League na magsabay-sabay sa loob ng basketball court yung tatlong international imports na yan, na mostly mga galing ng NBL Australia, mga dating NBA player, mga top players ng G-League at ng Europe. Yan po yung mga kinukuha nilang mga imports. At kasabay ng tatlong imports na yan, syempre, isang Asian player or isang naturalized. So, apat, pwedeng isa lang yung Japanese mga kabasketball. Ganong kataas yung level ng magiging laruan dyan sa Japan B-League dito nga sa pagpasok ng B-League Premier. Kaya talagang napakalaking bagay niyan sa ating national team, especially dito nga sa mga big man natin, na masanay silang kalabanin etong malalaki at malalakas na players diyan nga sa Japan B-League, para pagkasalang nila sa ating national team, ready sila, no? Tatlo silang ready sila sa ganyang klaseng kompetisyon. Dahil siyempre alam naman natin na kung dito sila sa PBA maglalaro, kung saan alam naman natin, no, kakaunti lang yung malalaking players natin dito sa Pilipinas. Si Junmar lang actually, no, yung talagang pinakamalaki dyan ngayon at pinakamalakas. Siyempre wala silang makakatapat na iba doon sa ibang koponan, unlike dito nga sa Japan B-League dyan sa KBL. At ayon mismo kay Coach Shengyeo mga kabasketball, ay maganda yung nagiging development ng mga Pinoy ballers natin overseas, dahil mas lumalakas daw ang mga ito pagka bumabalik na ng Pilipinas. At magiging maganda po yan sa future ng ating Gilas Pilipinas, dahil sa paglalaro ng mga Gilas players, hindi lang dito sa Japan B-League, kundi maging doon sa KBL. Kasi yung KBL, sa susunod na season naman mga kabasketball,
2 import naman ang sabay sa kanila saka isang Asian import. So na-expose sila sa mas mataas na level ng kompetisyon. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.